Good morning, everyone. Good afternoon, good evening, depending on the time zone where you are right now. Time and space do not exist as of this moment. We only have the present moment. We are one. There is only oneness. Today we are on diary entry number 843. December 24, 1936, this is the day before Christmas. During Holy Mass today, I was united in a particular way with God and His Immaculate Mother. The humility and love of the Immaculate Virgin penetrated my soul. The more I imitate the Mother of God, the more deeply I get to know God. Oh, what infinite longing envelopes my soul. Jesus, how can you still leave me in this exile? I am dying of longing for you. Every touch of my soul by you wounds me immensely. Love and suffering go together. Yet, I would not exchange this pain caused by you for any treasure, because it is the pain of incomprehensible delights, and these wounds of the soul are inflicted by a loving hand. Sa banal na misa ngayon, nakaisa ko ang Diyos at ang kanyang kalinis-linisang ina sa isang kakaibang paraan. Ang kababaang loob at pag-ibig ng kalinis-linisang Birhen ay tumagos sa aking kaluluwa. Habang ginagaya ko ang ina ng Diyos, mas lalo ko naman siyang nakikilala. O walang katapusang pananabik ang bumabalot sa aking kaluluwa. Jesus, paanong naiiwan mo ako sa pagkabilanggong ito? Halos ikamatay ko na ang pananabik ko sa iyo. Labis na sinusugatan ng bawat haplos mo ang aking kaluluwa. Ang pag-ibig at pagdurusa ay magkasama. Subalit hindi ko ipagpapalit sa anumang kayamanan ang sakit na ito na dulot mo, sapagkat ito ang sakit ng di maarok na kaligayahan. At ang mga sugat na ito sa kaluluwa ay ginawa ng mapagmahal na kamay. Alright, so on the eve, or not eve yet, no? On the day before Christmas, in 1936, Faustina was able to unite in a very special way with Jesus and His Immaculate Mother, the Blessed Virgin Mary. Yung sinasabi in particular dito ni Faustina ay yung kababaang loob at pag-ibig ng mahal na ina na siyang tumagos sa kanyang kaluluwa. At sabi nga niya, habang ginagaya niya ang mahal na ina, lalo naman niyang nakikilala ang Diyos. So, ibig sabihin dito, sinasabi lang niya at kinoconfirm na yung kababaang loob at pag-ibig ng ating mahal na ina, yun din si Jesus. They are one. Siyempre, mother and son. Ano? Pero ang ina ay hindi malayo sa anak in terms of humility and love and other virtues. Di ba tayo parang sinasabi natin, yan, manang-mana yan sa ina or sa ama, no? Ang ibig lang sabihin, syempre may mga traits na nakuha ang anak sa kanyang ina. Syempre, dahil kapag nilikha naman ng isang anak, no? Sa konsepto natin, syempre iba kay Maria kasi iba naman ang pagkakalikha o pagkakapanganak, no, sa ating Panginoong Hesus. Yung pagdadalang tao niya ay kakaiba, hindi katulad natin. Pag tayo ay nilikha,
created by our Father and Mother, who are instruments of creation ng ating Panginoon. Meron tayong tinatawag na mga uh, X and Y chromosomes, no? At ang egg cells at saka ang sperm cell, ang egg cell at ang sperm cell na naging isa, na may daladalang character or traits ang mga ito, ang selulang ito. So, yun yung magmamanifest doon sa lilikhaing anak. No? Kasi nga, doon nagmula yun eh. Sa egg cell at saka sa sperm cell. So, kapag malakas yung, halimbawa, kung alin ang dominant doon, yun yung doon sa dalawang lang yun na nagkaisa. Yun yung may malaki ring contribution doon sa anak, no? Doon sa magiging anak nila. Pero with Jesus and Mary, magkaiba syempre, no? Ang pattern ay dahil divine yung pattern, ano, hindi katulad ng human pattern of creation. So it is a divine pattern at ginamit si Maria na instrumento ng paglikha kasi kailangang maging tao ng ating Panginoong Yesus. So kailangan gumamit ng Diyos ng human instrument. So the human instrument, who is Mary, has been prepared by God before creation. Noon pa man, inihanda na yan. At pagdating ng panahon, itong kaluluwang ito na may katawang lupa sa pamamagitan ni Maria, pagdating ng panahon, ang kanyang kalininisang puso, kanyang kalininisang paglilihi, Immaculate Conception, will bear the Immaculate Conception also of our Lord Jesus. So, pareho silang malinis na ipinaglihi. So, pinrepare, even the parents of Mary, hinanda din. And so, dahil divine yung form of creation, hindi sa pamamagitan ng sexual intercourse, no? Walang ganong nangyari between Mary and Joseph. Malinis si Maria. Hindi kinailangan ng sperm cell ni Jose para mabuo si Jesus. So, sa iba nang galing si Jesus. Jesus came from heaven. At kung paano ito nangyari, yun yung misteryo ng pagkakatawang lupa ang ating Panginoong Jesus na madalas hindi na iintindihan, lalong-lalo na ng mga hindi naniniwala na si Jesus ay both God and human. Pareho Diyos at tao. But more on God, hindi equal. Kasi nga, kinailangan lang ng physical body para siya ay makapanaog dito sa lupa. Otherwise, paano magma-manifest ang pagliligtas kung siya ay invisible, di ba? Paano yung propesya, paano magkakaroon ng mga ganong events, no? Kung invisible God siya. So, kailangan ng physical body. And so, dahil ito nga ay banal na creation, divine creation, creation of Jesus na nagkatawang tao, hindi galing, kumbaga, the traits of Jesus is different from the traits of Mary. So, hindi galing lamang yan kay Maria. So, merong galing na trait kay Maria dahil nanggaling siya doon sa womb ni Mary. But, mas mataas kasi ang traits na mayroon ng ating Panginoong Jesus. Yung the divine traits. Parang tawagin na lang natin. Ayun, pasensya na po kasi kanina ay naputo lang aking internet. Alright. Maybe the Holy Spirit is saying another thing that I should have not said, no? Kaya kanina naputol and then mute pala, no?
Okay, so let us rephrase. Ang ating mahal na ina ay modelo ng kababaang loob at pag-ibig. But this humility and love, mas na perfect ito syempre ng ating Panginoong Hesus. At dahil ang sinasabi ni Faustina, yung humility and love na pinakita ng mahal na Birhen, the more deeply kapag ginagaya daw niya yung humility and love of the most Virgin Mary, lalo lamang yung nakikilala ang Diyos. No? Ibig sabihin, may sinasabing may mga virtues si Mary. Maraming virtues si Mary na kung ating gagayahin, hindi lang yung humility and love, na kung ating gagayahin, gagawin nating model si Maria at susundin yung kanyang ipinakita ng mga traits, no, na kanyang mga virtues. Mas lalo nating makikilala si Jesus. Bakit ganun? Of course, matagal nang inihanda si Maria mula dun sa kanyang Immaculate Conception. Siya mismo ay ipinaglihi na walang tungis. Mula doon, inihanda talaga siya ng Panginoon. Dahil ang dadalihin nga niya sa kanyang sinapupunan ay napaka-banal, napaka-linis. No? Yun nga yung ating Panginoong Yesus. At walang ibang pwedeng maging daluyan o maging vessel. Doon pa lang sa conception hanggang sa siya ay naging naipanganak, no? Si Maria ay modelo na ng kabutihang loob, kababaang loob, ng kalinisan ng puso. At dapat lang talaga siya maging ganun kasi kung nuknukan ng sama ng ugali ng mahal na Birhen halimbawa, no? Ay anong magiging itsura ng kanyang anak na dapat ay tagapagligtas? So, di wala. So, kaya talagang hinanda siya ng Panginoon. And the challenge of being pure, no, hindi natin alam yan kung gaano kahirap. Talagang pinagsikapan niya ng mahal na Birhen. Kasi nga, ganun kalaki ang task niya, no? Kung ikaw ba ibibigyan ng ganong task na maging ina ng Diyos na magbabata ng napakaraming hirap at magtuturo, magpapagaling, the mother has to be very supportive and the mother has to be a role model. The humility and love which have been perfected by Mary is also the humility and love that Jesus has for all of us. Kaya nga, sabi diba, the fastest way to unite with Jesus is through Mary. So ang pinakamabilis na paraan para makilala natin si Jesus, makaisa natin si Jesus, ay sa pamamagitan ni Maria. Na bakit ganon? Tayo, mga Pilipino, talagang ang debosyon natin sa mahal na Birhen ay napakalalim, no? And sometimes nga lang, masyado tayong yung nasanay doon sa debosyon yan kay Maria, na nahihirapan tayong ilugar ang debosyon natin sa ating Panginoong Yesus. Marami yan eh. Halimbawa, yung Mother of Perpetual Health, ang lakas ng debosyon yan, di ba? Yung ating ina, si ina ng Bicol, ng Peña Francia, bilang ng Peña Francia, yung Legion of Mary, at napakarami niyan. Maraming Marian organizations, Marian names and titles, at tayo ay talagang makainang makaina, ang Pilipino. So, kaya lang, dapat nating tingnan na si Maria ay daan, no, patungo sa kanyang anak. Siya yung maghahatid sa atin sa kanyang anak. Kapag tayo ay na-stuck sa ating debosyon kay Maria lamang, yung ma-stuck ka doon at hindi mo tiningnan ang mas malalim na debosyon sa kanyang anak, na-defeat yung purpose. No? Kung ano ang papel talaga ni Maria at ano ang papel ni Jesus.
Tandaan natin, hindi po si Maria ang nagkatawang tao para magligtas sa sanlibutan. Ito ay ang kanyang anak. At si Maria, sa kanyang napakaraming apparitions, lagi niyang sinasabi, no, ito ang aking anak, no, magbalik loob kayo, no. Talagang siya yung naglalapit sa atin, sa kanyang anak. So, yung ating devotion to the Virgin Mary, kailangan mag-level up. At ang pagle-level up nito ay sa pamamagitan ng ating debosyon sa kanyang anak. Na maaring nagde-debosyon tayo sa Black Nazarene, sa itim na Nazareno, maaring Sacred Heart. Ito ay si Jesus din, ano. Pero yung devotion to the Divine Mercy, ang pinakahuling debosyon sa banal na awa, ang revelasyon. Hindi natin sinasabing iwan nyo na yung suffering Christ sa pamagitan ng debosyon sa mahal na Nazareno. Hindi natin sinasabing iwanan niya yung debosyon sa Sacred Heart na nagsabi sa atin na come to me, lumapit kayo sa akin. This is the Divine Mercy. Another form of Jesus. But basically the same. Si Jesus pa rin yan. Pero, mas mataas ang niya, ang level ng kaniyang ng kaniyang debosyon na pinapakita ngayon sapagkat ito ay walang iba kundi ang walang hanggang awa. Hindi na lamang yung namatay na Kristo na Jesus dahil sa kasalanan natin, yung nagbigay ng sarili niya. Ito, perfected na, naibigay na niya ang sarili niya, naipakita na niya yung ibig sabihin ng resurrection, na pagkabuhay na muli. Pinakita na niya na ang kanyang pag-akyat sa langit, ang kanyang kaluwalhatian, ipinakita na niya na hindi niya pinakita doon sa iba pa, no? Sa mahal na Santo Niño, hindi naman niya pinakita yan. Pero dito, ang pagiging Santo Niño, pinakita niya sa Divine Mercy. No? Yung pagiging bata, humility, yung pagiging, yung suffering Christ na nangyari, na pinapakita, dinedepict ng Nazareno, pinakita din yan sa Divine Mercy sapagkat ito na nga yung pagtawid niya, ng paglampas niya doon, pagtatagumpay niya doon sa mga sufferings. So this Divine Mercy devotion that we are propagating right now is the perfection of Jesus doon sa kanyang papel na nagsimula doon sa kanyang pagkakatawang tao hanggang sa kanyang pagkamatay. And the Blessed Virgin Mary is the model for all the virtues of Jesus. So again, ibalik natin, Mary is the fastest way to reach Jesus. Kung gagayahin lamang natin siya, nasa kanyang lahat halos, no? Ang virtues ng ating Panginoong Jesus. Kapag ating mulat, no, consciously would imitate Mary, at ang sinasabi nga dito, humility and love, mas lalo nating makikilala ang Diyos. Marami siyang traits. Ako nga ang gusto ko yung fortitude of courage. No? Imagine, kayanin ng ina na makita yung anak niya na nandun nakapako sa krus. Ang hirap nun. Tapos wala siyang sinasabi sapagkat naiintindihan niya ang kailangang pagdaanan ng kanyang anak. Naiintindihan niya yung misyon ng kanyang anak. Ang bigat para sa isang ina, pero nakaya ni Maria. So one of the traits that I would like, one of the virtues of Mary that I would like to imitate. No? Again, when we imitate the Blessed Virgin Mary, we become closer to Jesus because Mary and Jesus have become one dahil siya ang kanyang ina at galing siya sa sinapupunan ni Maria.